Umabuso sa kapangyarihan ng MTRCB nang suspindihin nito ang Showtime. Yan ang panindigan ni Armida Sigonreyna na dati ring naging pinuno ng MTRCB. Panahon na daw para baguhin na ang batas sa censorship. Tayo at takot tayong lumaban. Kung konting-konti ang marunong lumaban. Dapat talaga, we have to take it on. Gave them 4 warnings and 7 dismissed cases. How many warnings are we supposed to issue? How many memos are we supposed to send? Importante yun. Hanggang hindi tayo dumadating sa estadong ganon, walang mangyayari. Yes, they can file a motion for reconsideration, an appeal to the Office of the President. They have 15 days to do that. Kasama natin today si Attorney Annette Gozon Valdez, ang Senior Vice President for Programming, Talent Management, and Worldwide and Support Groups. Thank you, Miss Annette, sa pagbisita. What's up, mga people? Special ng araw na ito dahil kasama natin si Tita Cory and Miss Annette. What's up, mga kapuso? Ang napakalaking pangyayari sa mundo ng telebisyon, na talaga namang magpapabago sa ating mga tanghalian. Sa mga sumusubaybay sa channel ni Mr. JV, ang pag-uusapan natin ngayon, ay siguradong ikakagulat ng lahat. Pero bago yan, meron akong inihanda ng mga katanungan dito, na pag-uusapan natin ngayon. Una, paano naging bahagi ng kasaysayan ng noontime shows, ang pagtutulungan ng dalawang magkakompetensyang network, at ano kaya ang tinatago nilang sekreto para matalo nila ang pinakamalakas na noontime shows na EAT? Pangalawa, ano ang mga inihayag na plano sa mga programa at segment na may pagbabago, gayon din ang pagpapalit ng pangalan ng noontime shows ng GMA at ABS-CBN. Ang panghuli, paano makakaapekto ang collaboration ng It's Showtime at Itbulaga sa mga manunood ng mga programa, at ano ang kanilang mga reaksyon dito? Hindi na natin patatagalin ito, magsimula na tayo, panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Sa darating na mga araw, magkakaroon ng isang hindi malilimutang kaganapan sa mundo ng noontime shows. Ang It's Showtime, na mapapanood sa GTV, ay magkakaroon ng 12 days suspension mula ika-9 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Oktubre. Ito ay dahil sa paghatol ng MTRCB laban sa kanilang programa. Ngunit sa kabila ng suspensyon, may isa tayong nakakagulat na balita. Personal na kinausap ni Miss Attorney Annette Gozon, ang mga programa ng It's Showtime sa GTV at Itbulaga sa GMA7. Ito ay sa kadahilan ang dalawang host, na sina Vice Ganda at Ayon Perez, ay nadawat sa isang segment na Isip Bata. Sa pag-uusap ng mga leader ng ABS-CBN at GMA7, nagkasunduan silang huwag nang umapela sa Malacanang, ukol sa suspension, at sa halip, tatanggapin nila ang naging hatol ni Chairman Lala Soto ng MTRCB. Upang masiguro na maayos na magkakaroon ng pagbabago sa mga programa, nagtungo si Attorney Annette Gozon sa It's Showtime, noong ika-28 ng Setyembre at sa Itbulaga noong ika-3 ng Oktubre. Ito ay upang pag-usapan ang mga hakbang na kailangang gawin sa mga susunod na araw. Inaasahan natin na magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga segments ng It's Showtime at Itbulaga, pati na rin sa pangalan nito, na magiging It's Showtime na ito. Hindi lang ito simpleng pagbabago, dahil itinataguyod din ang ideya ng collaboration ng mga noontime shows. Ang mga host ng It's Showtime ay posibleng mapanood sa Itbulaga, at ang mga host ng Itbulaga ay posibleng mapanood sa It's Showtime. Ito ay hindi na bago sa industriya ng telebisyon. Matatandaan noong 1998, nagkaroon na rin ng suspension ang dating noontime show na Magandang Tanghali Bayan o MTV. Ito'y kasama ang mga host tulad ni Randy Santiago, John Estrada, Willie Revillame, Roderick Paulate, Amy Perez, Christine Jacob, Mickey Ferriols,
Vanessa Del Bayanco, Bayani Agbayani, Gary Lim, at si Bentong. Nagbago rin ang pangalan ng programa na Esep-Esep, isang terminong madalas gamitin sa segment na pera o bayong. Ngayon, patuloy ang pagsasama-sama ng ABS-CBN at GMA7 sa iba't ibang programa, kung saan malayang nakakapag-guest ang mga artista mula sa GMA7 at ABS-CBN. Kamakailan lang, dumalo ang CEO ng ABS-CBN at ilang host ng It's Showtime sa malaking event ng GMA Gala noong ika-22 ng Hulyo. At hindi rin nagpapahuli ang GMA, dahil dumalo rin sila sa ABS-CBN Ball noong ika-30 ng Setyembre. Sa mga magaganap na kaganapang ito, hindi na bago ang ganitong uri ng collaboration sa dalawang malalaking network. Kaya't magiging interesante sa mga taga-suporta nila, at tingnan kung paano ito magaganap, lalo na't ito ay inihahanda ng GMA7, ABS-CBN at Tape Inc., ang malaking surprise sa mga manunood. Kung mangyayari ito mga idol, sigurado alam na rin ito ng TVJ ang pinaghahandaan nilang pagsasanib puwersa, ang mga plano ng kanilang kalaban na It's Showtime at Itbulaga, para pabagsakin ang EAT. Walang duda, malapit nang mabago ang takbo ng noontime shows natin, at siguradong masaksihan natin, ang isang makasaysayang yugto sa mundo ng telebisyon. Abangan ang mga susunod na kaganapan, at tayo'y magtulungan na suportahan ang mga paborito nating programa. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? Bago tayo magtapos sa ating video, meron akong ipakilala sa inyo, ang isang online betting platform, ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online betting platform, na nagbibigay daan sa mga user na maglagay ng mga bet sa iba't ibang klase ng sports, casino games, at iba pang mga laro. Paano gamitin ang 1xBet? Una, kailangan mong gumawa ng account. E-click nyo lang ang link nasa comment section para makapag-sign up kayo. Dito, maaari kayo mag-sign up gamit ang website at pwede nyo din ma-download ang mismong application. E-click ang mobile application sa baba. Pagkatapos, hanapin nyo kung ano ang model ng inyong cellphone. Paano naman tayo mag-sign up? Una, e-click ang registration. Then, e-click ang in one click. Pagkatapos, hanapin nyo kung saan kayong lugar nakatira. Then, e-click ang currency at hanapin ang Philippine Peso o PHP. Dito sa Select Bonus, hanapin ang Casino Plus 1x Games, then click Accept. Tandaan natin mga idol, gamitin nyo ang aking promo code, MRJVX. Dito sa aking promo code, maaari kayong makakuha ng 7,800 pesos sa first deposit bonus nyo. Let's proceed, e-click ang tatlong box nasa gilid. Tandaan mga idol, bawal maglaro dito ng 18 years old below. No registration successful na. Ang kagandahan dito mga idol, sila na mismo ang magbigay ng username at password mo. Pagkatapos click next, maaari kayo magdeposito gamit ang mga available na paraan ng pagbabayad kagaya ng GCash, Paymaya, bank transfer at iba pa. Paano mag-deposit mga idol? Pindutin nyo ang deposit button on the top of our landing page, kung gamit nyo ang web version ng 1xBet. Kung gamit nyo naman ay ang official 1xBet app, pindutin ang menu sa bottom panel para makapunta sa inyong profile at pindutin ang deposit sa top right corner. Piliin kung ano ang gusto nyong gamitin. Para sa video na ito pipiliin natin ang regular GCash. Kailangan nyong mag-transfer on one of our GCash accounts. Meron magpapakita na account sa inyong deposit form. Pumunta sa inyong GCash application at go to Express Send. Paste the recipient information from the deposit form and press Send. And please remember that we do not accept transfers with a clip. Pagkatapos nito ay kailangan nyo kaming i-notify na nagawa nyo na ang transfer. Fill out the request form with your GCash information. Huwag kalimutan na ilagay ang correct amount. We recommend to double-check the information bago e-submit ang inyong request. Kailangan nyo ang inyong transaction ID para sa last field. Makikita nyo ito sa baba ng inyong GCash receipt, labeled as reference number. Scroll to the bottom of the page and press confirm.
Kung walang heavy traffic, ang inyong deposit are usually credited within 15 minutes to 2 hours. Kapag nakadeposito na kayo ng pera sa inyong account, pwede ka nang mag-browse sa platform para hanapin ang mga event na gusto mong laruin. May maraming pagpipilian, kasama na ang mga popular na sports tulad ng football, basketball, at tennis, pati na rin ang mga hindi gaanong kilalang laro. Mahalaga lang pong tandaan na ang online betting ay dapat rehistrado, at laging magandang mag-bet responsibly at gamitin lamang ang pera na kayang mawala. Dagdag pa, ang mga batas at regulasyon ukol sa online betting ay maaring mag-iba-iba depende sa bansa o rehiyon, kaya't mahalaga ring suriin kung legal ang online betting sa iyong lugar, bago gamitin ang mga platform, tulad ng 1xBet. Kaya ano pa ang hinihintay niyo mga idol, wag na magpahuli, mag-register na ng libre at mag-enjoy sa paglaro. E-click ang link na sa comment section. Play with 1xBet. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!